may nakita akong tribute sa internet para sa mga fathers. At napansin ko lang na ang pinakita doon, hindi naman yung mga tatay na nasa opisina, hindi yung mga tatay na nagtatrabaho kung saan man, kahit sa construction site pa yan. Ang ipinakita, yung mga ama na inaakay ang anak nila na sanggol pa or bata pa, mga ama na nilalaro ang kanilang mga anak, yung mga ama na nagtuturo sa kanilang anak na magdasal, yung mga ama na nagtuturo sa kanilang anak na magbisikleta, mga simpleng bagay. Pero totoo nga naman na yun ang maaalala natin sa ating buhay. Mga simpleng bagay na ginawa ng ating mga ama, pero may pagmamahal. Sa ating ebanghelyo, pansinin po ninyo, simple lang naman yung ginawa nung naghasik ng binhi. Nagtanim lang siya. Pero ang nagpatubo, ang Panginoon talaga. Hindi naman tayo hahanapan ng Panginoon ng napakalaki, napakabonggang bagay. Hindi. Kailangan lamang nating makikooperate sa Kanya. Because besides, it's His kingdom. It is not ours. I mean, siya talaga yung mas kikilos. Siya talaga yung mas magtatrabaho. Kaya makasisigurado tayo ng ating mga pag-isikap na mga mabuti ay magaganap at malulubos. Now that should remove from us a lot of stress, a lot of pressure. Yung realization na ang ginagawa kong mabuti ay hindi ko proyekto, ito'y proyekto ng Diyos. Kaya anuman ang mangyari, ito'y magaganap, ito'y malulubos. Si Pope John the 23rd, may istorya tungkol sa kanya na noong unang mga buwan niya bilang Santo Papa, dami niyang mga naging problema. Daming problema ng simbahan. Kaya nagka-insomnia. Dami niyang mga inaalala. Until isang pagkakataong nakatulog siya, may narinig siyang parang boses sa kanyang panaginip na nagsasabi sa kanya, "Don't take yourself too seriously. Remember that I'm still the head of this church and not you." Huwag ka masyadong seryoso. Relax ka lang. Tandaan mo na hindi ikaw, kundi ako pa rin ang pinuno ng simbahang ito. Sana, sino man sa atin ngayon ang namumroblema, nag-aalala, sana marinig natin ang tinig ng Panginoon kahit tayo gising. Na nagsasabi sa atin, ano ka ba? Ako ang may-ari ng buhay mo. Ano ka ba? Ako ang bumuo pa rin ng pamilya mo. Ako ang dahilan kung bakit siya ang asawa mo. Ako ang dahilan kung bakit sila mga anak mo. Ako ang nagbigay sa iyo ng nanay at tatay mo. Ako ang nag-aalaga sa may sakit na mahal mo. Ako pa rin ito. Ako ang mas gagawa ng paraan. Relax ka lang. At narinig po natin sa ating first reading kung sino ang Diyos na ito na nagsasabi sa atin na huwag tayo masyadong seryoso, na relax lang tayo. Ang sabi sa ating unang pagbasa, makapangyarihan ng Diyos. Kasi ang punong kahoy na mataas, kaya niyang pababain. Ang punong kahoy na mababa, kaya niyang pataasin. Ang punong kahoy na basta, kaya niyang tuyuin. Sa madaling salita, ang gusto niyang sabihin, walang imposible sa akin. O hindi nga ba't yun ang sabi ng Anghel Gabriel sa mahal na ina, nothing is impossible for God. And that God is the one who is in charge of your life. Hindi ikaw, kundi ang Diyos. Ang Diyos na lumikha ng sandaigdigan sa pamamagitan ng kanyang salita lang. Ang Diyos na kahit ang kanyang pangalan kinatatakutan ng mga pwersa ng kadiliman. Ang Diyos na may kapangyarihan kahit sa kalikasan. Ang Diyos na bumubuhay ng patay. Ang Diyos na nananahan sa iyo. Ang Diyos na nagmamahal sa iyong tunay. So bakit ka Relax lang. Siya ang in charge sa buhay mo at hindi ikaw. Ang mahirap kasi sa atin, bagamat alam natin ang katotohanan ito, masyado tayong mainipin. Naghahanap agad tayo ng resulta. Gusto natin yung buto puno agad. Gusto natin yung itinanim na buto magbunga agad. Naghahanap agad tayo ng significant results. Kaya kahit yung mga maliliit na mga improvements, mga steps sa buhay, hindi natin nakikita. Kasi gusto natin bongga agad. Gusto natin solve agad ang problema. Gusto natin maayos agad. Gusto natin tagumpay agad. Gusto natin marami agad. Hindi ganun. May mga bagay sa buhay na hindi natin pwede at kayang madaliin. There are moments of waiting. Na kapag naghihintay tayo, hindi dahil sa wala tayong ginagawa, kundi dahil hinahayaan natin ang Diyos na gumawa. Lalo pat may nagawa na naman tayo, we allow God as we wait to do His work, to do His thing. Naalala ko dati, nakapanood ako sa, I think, National Geographic or Discovery Channel, kung paano unti-unti na ang buto ay nagiging halaman, nagiging puno ng umunga. Kung paano ang uod ay unti-unting nagiging
paru-paro kung paanong unti-unting nabubuo ang katawan ng tao. Nakaka-amaze kasi yung proseso na hindi mo nakikita and therefore akala mo walang halaga, akala mo hindi maganda, maganda. May halaga. I just wonder kung maipapakita lang sa atin ng Panginoon yung kahit yung mga maliliit pero significant na pangyayari sa buhay natin as we wait ng tagumpay, ng accomplishment, na maabot natin ang ating pangarap, ng paggaling natin, ng pagiging maayos ng pamilya natin. Kung makikita lamang natin yung mga umunting pangyayari at pagbabago, baka hindi tayo mainip sa paghihintay kasi may nakikita tayo, may nababago pala sa ating buhay. Pero hindi naman kasi ipapakita ng Panginoon yan eh. Ang gusto kasi niya, sumampalataya tayo sa Kanya. Siya na nagsabi sa ating unang pagbasa, ako itong nagsabi, gagawin ko, maniwala ka. Yung sinabi niyang, for I know the plans I have for you, yung sinabi niyang, may maganda akong plano para sa iyo. Yung naisip mo na maging maayos sana ang buhay ng pamilya mo, yung magandang layunin mo na matulungan ang kapwa mo, ang ibang tao, ang pamilya mo, yung magandang layunin mo na makapagbago, yung magandang layunin mo, ang Diyos ang siyang nagsabi, nagtanim niyan sa puso at isipan mo. Na dahil siyang nagsabi, siyang nagtanim, siya din ang mas gagawa ng paraan para ito'y pabungahin. Basta gawin lang natin ang parte natin, ang magagawa natin. Amen.